Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 8, sa harap ng Sanhedrin. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa Kapitulo 5 versikulo 12 hanggang 42. Ang krus, ang instrumento ng kahihiyan at pagpapahirap, ang nagdala ng pag-asa at kaligtasan sa mundo. Ang mga disipulo ay mapagpakumbaba lamang ng mga tao, walang kayamanan, at walang sandata kundi ang salita ng Diyos. Gayunpaman sa lakas ni Kristo ay humayo sila upang sabihin ang kamanghamanghang kwento ng sabsaban at krus, at upang magtagumpay laban sa lahat ng pagsalungat. Nang walang makalupang karangalan o pagkilala, sila ay mga bayani ng pananampalataya. Mula sa kanilang mga labi ay lumabas ang mga salita ng banal na pagsasalita na yumanig sa mundo. Sa Jerusalem, kung saan umiral ang pinakamalalim na pagkiling, at kung saan nanag ang pinakanakalilitong mga ideya tungkol sa kanya na ipinako sa krus bilang isang makasalanan, ang mga disipulo ay nagpatuloy na nagsasalita ng may katapangan ng mga salita ng buhay, na inilalagay sa harap ng mga Hudyo ang gawain at misyon ni Kristo, ang kanyang pagpapako sa krus, muling pagkabuhay, at pag-akyat sa langit. Narinig ng mga saserdote at mga pinuno ng may pagkamangha ang malinaw, matapang na patuto ng mga apostol. Ang kapangyarihan ng muling nabuhay na tagapagligtas ay talagang bumagsak sa mga disipulo, at ang kanilang gawain ay sinamahan ng mga tanda at mga himala na araw-araw ay nagpapataas ng bilang ng mga mananampalataya. Sa kahabaan ng mga lansangan kung saan dadaan ang mga alagad, inilapag ng mga tao ang kanilang mga may sakit, sa mga higaan at mga higaan, upang maliliman man lamang ng anino ni Pedro na dumaraan ang ilan sa kanila. Dito rin dinala ang mga nababagabag sa maruruming espiritu. Ang mga pulutong ay nagtipon sa paligid nila, at yaong mga pinagaling ay sumigaw ng mga papuri sa Diyos at niluwalhati ang pangalan ng manunubos. Nakita ng mga saserdote at mga pinuno na si Kristo ay pinarangalan sa itaas nila. Habang ang mga Seduso, na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, ay nakarinig sa mga apostol na nagpahayag na si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, sila ay nagalit, na napagtatanto na kung ang mga apostol ay pinahintulutan na mang-aral ng isang muling nabuhay na tagapagligtas, at gumawa ng mga himala sa kanyang pangalan, ang doktrina na walang muling pagkabuhay ay tatanggihan ng lahat, at ang sekta ng mga Seduso ay malapit ng mawala. Nagalit ang mga pariso ng kanilang napagtanto na ang hilig ng pagtuturo ng mga alagad ay upang pahiniin ang mga seremonyang Hudyo, at gawing walang bisa ang mga handog na hain. Hanggang ngayon ang lahat ng mga pagsisikap na ginawa upang sugpuin ang bagong turong ito ay walang kabuluhan, ngunit ngayon kapwa ang mga Seduso at mga Fariseo ay nagpasya na ang gawain ng mga alagad ay dapat itigil, sapagkat ito ay nagpapatunay na sila ay nagkasala sa kamatayan ni Jesus. Puno ng galit, ang mga pari ay nagpatong ng marahas na mga kamay kina Pedro at Juan, at inilagay sila sa karaniwang bilangguan. Ang mga pinuno sa bansang Hudyo ay hudyat na nabigo sa pagtupad sa layunin ng Diyos para sa kanyang piniling mga tao. Yaong mga ginawa ng Panginoon na mga depositaryo ng katotohanan ay napatunayang hindi tapat sa kanilang pagtitiwala, at pinili ng Diyos ang iba upang gawin ang kanyang gawain. Sa kanilang pagkabulag ang mga pinunong ito ngayon ay nagbigay ng ganap na kapangyarihan sa tinatawag nilang matuwid na pagkagalit laban sa mga taong isinasantabi ang kanilang minamahal na mga doktrina. Hindi nila inaamin kahit na ang posibilidad na sila mismo ay hindi nauunawaan ng tama ang salita, o na sila ay nagkamali sa paggamit ng kasulatan. Para silang mga lalaking nawalan ng katwiran. Anong karapatan ng mga gurong ito? Sabi nila, ang ilan sa kanila ay mga mangingisda lamang, na maglahad ng mga ideyang salungat sa mga doktrinang itinuro natin sa mga tao. Dahil determinado silang sugpuin ang pagtuturo ng mga ideyang ito, ikinulong nila ang mga naglalahad nito. Ang mga alagad ay hindi natakot o ibinaba sa ganitong pakikitungo. Ang banal na espiritu ay nagdala sa kanilang isipan ang mga salitang sinabi ni Kristo. Ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang iyo. Ngunit ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Aalisin nila kayo sa mga sinagoga? Oo, dumarating ang panahon, na ang sinumang pumatay sa inyo ay akala na siya ay naglilingkod sa Diyos. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, upang pagdating ng panahon, ay inyong maalaala na sinabi ko sa inyo ang tungkol sa mga yaon.
Juan Kapitulo 15 versikulo 20, 21, 16:2, 4. Ang Diyos ng langit, ang makapangyarihang tagapamahala ng sansinukob, ay kinuha ang bagay tungkol sa pagkabilanggo ng mga disipulo sa kanyang sariling mga kamay, dahil ang mga tao ay nakikipagdigma laban sa kanyang gawain. Kinagabihan, binuksan ng anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan at sinabi sa mga alagad, "Humayo kayo, tumayo kayo at sabihin sa mga tao sa templo ang lahat ng mga salita ng buhay na ito." Ang utos na ito ay tuwirang salungat sa utos na ibinigay ng mga pinunong Hudyo, ngunit sinabi ba ng mga apostol, "Hindi namin magagawa ito hanggat hindi kami sumasangguni sa mga mahistrado at nakatanggap ng pahintulot mula sa kanila." Hindi, sinabi ng Diyos, "Humayo ka," at sumunod sila. Sila ay pumasok sa templo ng maaga sa umaga, at nagturo. Nang magpakita sina Pedro at Juan sa mga mananampalataya at isinalaysay kung paano sila direktang pinangunahan ng anghel sa pamamagitan ng pangkat ng mga kawal na nagbabantay sa bilangguan, na inaanyayahan silang ipagpatuloy ang gawaing naantala, ang mga kapatid ay napuno ng pagkamangha at kagalakan. Samantala, ang mataas na saserdote at ang mga kasama niya ay tinawag ang kapulungan, at ang lahat ng senado ng mga anak ni Israel. Ang mga saserdote at mga pinuno ay nagpasya na itakda sa mga alagad ang paratang ng paghihimagsik, para akusahan sila ng pagpatay kina Ananias at Sapphira, at sa pagsasabuatan upang alisin sa mga saserdote ang kanilang autoridad. Inaasahan nila ito upang pukawin ng mga mandurumog na haharapin nito ang bagay sa kamay at haharapin ang mga alagad gaya ng pakikitungo nito kay Jesus. Batid nila na marami sa mga hindi tumanggap sa mga turo ni Kristo ay pagod na sa di makatwirang pamumuno ng mga autoridad ng mga Hudyo at nababalisa sa ilang pagbabago. Nangangamba ang mga pari na kung tatanggapin ng mga hindi nasisiyahang ito ang mga katotohanang ipinahayag ng mga apostol, at kikilalanin si Jesus bilang ang Mesiyas, ang galit ng buong tao ay babangon laban sa mga pinuno ng relihiyon, na kung gayon ay sasagutin para sa pagpatay kay Kristo. Nagpasya silang gumawa ng matibay na hakbang upang maiwasan ito. Nang ipatawag nila ang mga bilanggo upang dalhin sa harap nila, malaki ang kanilang pagkamangha sa salitang ibinalik na ang mga pintuan ng bilangguan ay natagpo ang nakasara ng maayos at ang mga bantay ay nakalagay sa harapan nila, ngunit ang mga bilanggo ay wala kahit saan. Hindi nagtagal ay dumating ang kamangha-manghang ulat, "Narito, ang mga lalaking inilagay ninyo sa bilangguan ay nangakatayo sa templo, at nagtuturo sa mga tao." Nang magkagayoy yumaon ang kapitan na kasama ng mga punong kawal, at dinala sila ng walang karahasan, sapagkat sila'y natakot sa bayan, na baka sila'y batuhin. Bagaman ang mga apostol ay makahimalang iniligtas mula sa bilangguan, hindi sila ligtas sa pagsusuri at pagpaparusa. Sinabi ni Kristo noong siya ay kasama nila, "Mag-ingat kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo ay ibibigay nila sa mga konseho." Marcos Kapitulo 13 versikulo 9. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang anghel upang iligtas sila, binigyan sila ng Diyos ng isang tanda ng kanyang pag-ibig at isang katiyakan ng kanyang presensya. Bahagi na nila ngayon ang magdusa alang-alang sa isa na ang ebanghelyo ay kanilang ipinangangaral. Sa kasaysayan ng mga propeta at apostol, maraming marangal na halimbawa ng katapatan sa Diyos. Ang mga saksi ni Kristo ay nagtiis ng pagkakulong, pagpapahirap, at kamatayan mismo, sa halip na labagin ang mga utos ng Diyos. Ang tala na iniwan ni Pedro at Juan ay kasing bayani ng iba sa dispensasyon ng ebanghelyo. Habang sila ay nakatayo sa ikalawang pagkakataon sa harap ng mga lalaking tila nakabaluktot sa kanilang pagkasira, walang takot o pag-aalinlangan ang makikita sa kanilang mga salita o saloobin. At nang sabihin ng mataas na saserdote, "Hindi ba kami ay mahigpit na nag-utos sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito? At, narito, pinuspos ninyo ang Jerusalem ng inyong aral, at ninanais ninyong dalhin sa amin ang dugo ng taong ito." Sagot ni Pedro, "Dapat naming sundin ang Diyos kaysa sa tao." Isang anghel mula sa langit ang nagligtas sa kanila mula sa bilangguan at nag-utos sa kanila na magturo sa templo. Sa pagsunod sa kanyang mga utos ay sinusunod nila ang banal na utos, at ito ay dapat nilang patuloy na gawin sa anumang halaga ng kanilang sarili. Pagkatapos ang espiritu ng inspirasyon ay dumating sa mga disipulo, ang akusado ay naging mga tagapag-akusa, na sinisingil ang pagpatay kay Kristo sa mga bumubuo ng konseho. Ibinanggan ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus, pahayag ni Pedro, na inyong pinatay at binitay sa isang puno.
Siya ay itinaas ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel, at kapatawaran ng mga kasalanan. At kami ay kanyang mga saksi sa mga bagay na ito, at gayon din ang Espiritu Santo, na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa kanya. Sa sobrang galit ng mga Hudyo sa mga salitang ito ay nagpasya silang kunin ang batas sa kanilang sariling mga kamay at nang walang karagdagang paglilitis, o walang awtoridad mula sa mga opisyal na Romano, upang patayin ang mga bilanggo. Nagkasala na sa dugo ni Kristo, ngayon ay sabik na silang madungisan ang kanilang mga kamay ng dugo ng kanyang mga disipulo. Ngunit sa konseho ay may isang tao na nakilala ang tinig ng Diyos sa mga salitang binigkas ng mga disipulo. Ito ay si Gamaliel, isang pariso na may mabuting reputasyon at isang taong may kaalaman at mataas na posisyon. Nakita ng kanyang malinaw na talino na ang marahas na hakbang na pinag-iisipan ng mga pari ay haantong sa kakilakilabot na mga kahihinatnan. Bago humarap sa mga naroroon, hiniling niya na tanggalin ang mga bilanggo. Alam niya ang mga elementong kailangan niyang harapin, alam niya na ang mga pumatay kay Kristo ay hindi magdadalawang isip sa anuman upang maisakatuparan ang kanilang layunin. Pagkatapos ay nagsalita siya ng may matinding pag-iisip at kalmado, na nagsasabing, "Kayong mga lalaki ng Israel, ingatan ninyo ang inyong sarili kung ano ang balak ninyong gawin hinggil sa mga lalaking ito. Sapagkat bago ang mga araw na ito ay bumangon si Tudes, na ipinagmamalaki ang kanyang sarili bilang isang tao, na kung saan ang bilang ng mga tao, na may 400, ay nakisama, na napatay, at lahat, kasing dami ng sumunod sa kanya, ay nanggalit, at nawalan ng kabuluhan." Pagkatapos ng taong ito ay tumindig si Judas na taga-Galilea ng mga araw ng pag-uulat, at hinikayat niya ang maraming tao sa pagsunod sa kanya, siya naman ay namatay, at ang lahat, maging ang lahat ng sumunod sa kanya, ay nanggalit. At ngayoy sinasabi ko sa inyo, iwasan ninyo ang mga taong ito, at pabayaan ninyo sila, sapagkat kung ang payo o ang gawaing ito ay sa mga tao, ay mauuwi sa wala, datapwat kung sa Diyos, hindi ninyo maiwawasak, baka kayo ay matagpo ang lumalaban sa Diyos. Nakita ng mga pari ang pagiging makatwiran ng mga pananaw na ito, at napilitang sumang-ayon kay Gamaliel. Gayunpaman ang kanilang pagtatangi at puot ay halos hindi mapigilan. Lubhang nag-aatubili, matapos bugbugin ang mga alagad at paratang muli sa panganib ng kanilang buhay na huwag ng mang-aral sa pangalan ni Jesus, pinalaya nila sila. At sila'y nagsialis sa harapan ng Sanhedrin, na nagagalak na sila'y itinuring na karapat-dapat magdusa ng kahihiyan dahil sa kanyang pangalan. At araw-araw sa templo, at sa bawat bahay, ay hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral kay Jesu Kristo. Ilang sandali bago ang kanyang pagpapako sa krus ay ipinamana ni Kristo sa kanyang mga disipulo ang isang pamana ng kapayapaan. "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo," sabi niya, "ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang iyong puso, ni matakot man." Juan Kapitulo 14 versikulo 27. Ang kapayapaang ito ay hindi ang kapayapaang dumarating sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa mundo. Hindi kailanman binili ni Kristo ang kapayapaan sa pamamagitan ng pakikipagkompromiso sa kasamaan. Ang kapayapaang iniwan ni Kristo sa kanyang mga disipulo ay panloob sa halip na panlabas at mananatili sa kanyang mga saksi sa pamamagitan ng alitan at pagtatalo. Sinabi ni Kristo tungkol sa kanyang sarili, "Huwag isipin na ako ay naparito upang magpadala ng kapayapaan sa lupa, hindi ako naparito upang magpadala ng kapayapaan, kundi isang tibak." Mateo Kapitulo 10 versikulo 34. Ang prinsipe ng kapayapaan, siya pa rin ang dahilan ng pagkakabahabahagi. Siya na naparito upang ipahayag ang masayang balita at lumikha ng pag-asa at kagalakan sa mga puso ng mga anak ng tao, ay nagbukas ng isang kontrobersya na nagniningas ng malalim at pumukaw ng matinding pagsinta sa puso ng tao. At binalaan niya ang kanyang mga tagasunod, "Sa mundo ay magkakaroon kayo ng kapigatian. Dadalhin kanila ng kanilang mga kamay, at pag-uusigin ka, ibibigay ka sa mga sinagoga, at sa mga bilangguan, na dadalhin sa harap ng mga hari at mga pinuno dahil sa aking pangalan. Kayo'y ipagkakanulo kapwa ng mga magulang, at mga kapatid, at mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ang ilan sa inyo ay kanilang ipapapatay." Juan Kapitulo 16 versikulo 33,
Lucas Kapitulo 21 versikulo 12-16. Ang propesya na ito ay natupad sa isang markadong paraan. Bawat kasuklam-suklam, panunuya, at kalupitan na maaaring udyukan ni Satanas na likhain ang mga puso ng tao, ay binisita sa mga tagasunod ni Jesus. At ito ay muling matutupad sa isang markadong paraan, sapagkat ang pusong laman ay nakikipag-away pa rin sa batas ng Diyos, at hindi mapapailalim sa mga utos nito. Ang daigdig ay hindi nakasuwato ng mga simulain ni Kristo ngayon kaysa noong panahon ng mga apostol. Ang parehong puot na nagudyok sa sigaw, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ang parehong puot na humantong sa pag-uusig sa mga alagad, ay gumagana pa rin sa mga anak ng pagsuway. Ang parehong espiritu na sa madilim na panahon ay nagtalaga ng mga lalaki at babae sa bilangguan, sa pagpapatapon, at sa kamatayan, na nag-isip ng katanji tanging pagpapahirap ng Inquisition, na nagplano at nagsagawa ng massacre kay Street Bartholomew, at nag-apoy sa Smithfield, ay gumagana pa rin na may malignant na enerhiya sa mga hindi na bagong puso. Ang kasaysayan ng katotohanan ay naging talaan ng pakikibaka sa pagitan ng tama at mali. Ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay ipinagpapatuloy sa mundong ito sa harap ng oposisyon, panganib, kawalan, at pagdurusa. Ano ang lakas ng mga nagdusa noon ng pag-uusig alang-alang kay Kristo? Ito ay pagkakaisa sa Diyos, pagkakaisa sa banal na espiritu, pagkakaisa kay Kristo. Ang pagsisi at pag-uusig ay naghiwalay sa marami sa mga makalupang kaibigan, ngunit hindi kailanman mula sa pag-ibig ni Kristo. Kailanman ang kaluluwang sinubak ng unos ay higit na minamahal ng kanyang tagapagligtas kaysa kapag siya ay dumaranas ng kadostaan alang-alang sa katotohanan. Iibigin ko siya, sabi ni Kristo, at ihahayag ang aking sarili sa kanya. Juan Kapitulo 14 versikulo 21. Kapag alang-alang sa katotohanan ng mananampalataya ay nakatayo sa bar ng mga makalupang tribunal, si Kristo ay nakatayo sa tabi niya. Kapag siya ay nakakulong sa loob ng mga pader ng bilangguan, si Kristo ay nagpapakita ng kanyang sarili sa kanya at nagpapasaya sa kanyang puso sa kanyang pag-ibig. Nang siya ay magdusa ng kamatayan alang-alang kay Kristo, ang tagapagligtas ay nagsabi sa kanya, maaari nilang patayin ang katawan, ngunit hindi nila masasaktan ang kaluluwa. Lakasan mo ang loob, nagtagumpay ako sa mundo. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palakasan kita, oo, tutulungan kita, oo, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katwiran. Juan Kapitulo 16 versikulo 33, Isaias Kapitulo 41 versikulo 10. Sila na nagtitiwala sa Panginoon ay magiging gaya ng bundok ng Sayon, na hindi maalis, kundi mananatili magpakailanman. Kung paanong ang mga bundok ay nakapaligid sa Jerusalem, gayon ang Panginoon ay nasa palibot ng kanyang bayan mula ngayon at magpakailanman. Siya ay tatubusin ang kanilang kaluluwa sa pagdaraya at karahasan, at magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Awit Kapitulo 125 versikulo 1 hanggang 3, 72-14. Ipagtatanggol sila ng Panginoon ng mga hukbo, ililigtas sila ng Panginoon nilang Diyos sa araw na yaon na gaya ng kawan ng kanyang bayan, sapagkat sila'y magiging parang mga bato ng putong, nakataas na parang watawat sa kanyang lupain. Zacarias Kapitulo 9 versikulo 15-16. Dito nagtatapos ang Kabanata 8. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.